respond to acts of violence. We encourage the public to continue reporting illegal activities to authorities or dial Kasi yung spaghetti. 911 o kaya QC Helpline 122. Yan po ang ayon sa District Director ng Quezon City Police District, bagong grupo na si Police Brigadier General Randy Glenn Giripa. Giripa ko na siya. Giripa. Silvio. District Director, Quezon City Police District. Effective January 30, 2026. Sa linggo na rin. Kasi dati active. Pero ngayon, kasi dito sa binigay ni Executive Master Sergeant Gordon Opunyan na naibigay sa akin dati pa. Ako ngayon lang. Ni Kernel, yung kaibigan kong Kernel. Kernel Chris Olaso. Ikaw na susunod. Kasi na class 97 to 7. Okay. Yung 28. 97, 98. Base doon sa order na galing si order mismo sa Pangulo. Diba? Deserve naman. Ilan kung, congratulations din sa Romy. Nabasa mo na rin. Police Brigadier General Romy Y. Palque. Sa akin sa Pio. Panahon pa ni Gerasinas. So, may titipin na tayo. Hindi, sa ano sila, sa ITMSC, sa Palque. At saka siyempre pa, si Police Brigadier General Angela Rejano, dati rin sa NCRPO to. Marami ka ng asset, marami ka ka. Congratulations sila. Siguro kabila lang, ha? Tapos ito yung pirmado ko by the direction of the President, President Romualdez Marcos Jr. Signed, Juanito Victor Sireluna, Secretary, DILG. Yung order naman is by command of Police General Marcos Jr. May Police PNP, congratulations, sir. Sir Glenn? Alam mo naman, yung mga taga Quezon City, ha? Maraming galing na sa Quezon City Police District at naging superior pagdamay ang pato. Marami po yan. Di ba? Marami. Si Gilor. Yun Sino pa? Si Albayalde. after that yung daling yata sa Tuesday. Tama ba? Yung daling. Marami. Hindi naman naging QCPD. Marami. Naalala ko lang. Nakakalimutan ko lang. Pag makakalimutin ako sa pangalan. Sinasabi ko sa'yo. Tama ba? Hindi. Si Albayalde. Diba? Si Gilor. Tapos meron pa isa eh. Ano? Ano ba siya? Sabi mo? Yung mga naging CPNP. Si Gilor. Victory. Ayun. Punta ko lang. Sino pa? Meron pa isa. Yung dalawa tayo. lang. Ayan, sila lang. Mamaya. Sila lang. Yung ito? Yung daling para sa karami si Tuesday. Tapos dahil Para malaki yung tusok. Tusokin ka. Kaso wala na po ako sa Tuesday. Master Sergeant Coltalugan. Bakit? Oo. May flight ako. Ganda nga eh. Sandali. Tuesday. May flight ako, di ba? Walang doktor mo. Sa flight ko. Ng Singapore. Kasi parang Akala mo dagat may yung sa batis demo. po kasi doon. Walang Ng kabuhok po. Singapore. Tapos narecho ko ng Malaysia at Vietnam. Ayan, Singapore. Ayan, magtutuloy si parang doon. Patapos ako, ikaw naman ha, Margaret ha. Tapos susunod yan, sa April to ulit ako. Europe. Sabi ko nga, kung ano kung bahay, di ba? Dapat totoo. Precinto 594. Ito, si Manny Vargas.
Basta balitang-balita, double B yan. Kaya naman, number 1 tayo mga kapuso sa buong taon ng 2025 at ngayong 2026. Super Radio DZWB, balitang-balita pa rin tayo. Hindi pa huli, hindi patitinag. Mercury Drop using 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drop tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website Kasi Ronaldo bukas na may iba. www.mercurydraw.com. Sige. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na paghahatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamamagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Pinangalan po namin lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagmamalita, Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WTV. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang tinanggap ng Super Radio DZWB. No guys, let's eat spaghetti. I mix it all Pagkilala mula sa before Alta I eat. Bigla Icon Awards ng University of Perpetual Health System Dalta, Las Piñas. Super Radio DZWB itinatag bilang Best AM Radio Station. Tony Aquino ng programang Suma sa Puso. Sa Jollibee, single ML na ito, kulang sa kanton. Ano lang eh, puro sa karne lang eh. Kulang sila sa kanton na nilalagay. Best Malabon Ahon Field Reporter Alan Gatus at Best Malabon Ahon Public Service Feature ang Alam Niyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Hindi patitira, hindi pa huli, hindi pa aawa. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa Parang AM babalik station, sa ang pagkabata Super Radio nito. DZWB sa FM station, ang Barangay LS. Lalo na mga kung carbonara to, naku po. Maraming salamat po dahil Paparaming kain ko na lalagyan mong tuna tapos sisig. Gusto ko yung bagong carbonara version na may sisig. Instead na tuna, sisig na lang. Sarap nun. Mga kapuso, maaari nyo lang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa... Sige. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa muling pagkilala ng People Management Association of the Philippines sa Super Radio DZWB. Sa 13 Makatao Awards for Media Excellence, ginawaran ng special citation ang Super Radio DZWB bilang Station of the Year. Kinilala naman si Joel Reyes Zobel bilang Best Radio News Buti sa Program kagat ko Host ako. at Best Radio Public Affairs Program Host. Itinanghal naman bilang Best News Public Affairs Program ang saksi sa Double B. Para sa inyo ito, mga kapuso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Dito sa GMA. Yung Dadods na Aliwings na dyan pa rin. Saan banda yun? Walang paka-interes na pinoprotektahan. Walang pinapakalagaan. Kundi kapakanan ng Oo, sambayanan. pwede kumakain sa ganun. Katotohanan, balitang walang bahid. Walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oo, minsan doon. Palagi doon. Recinto 594. Mga kapuso, ito muna po ang ating mga news bullets dito ko sa Presinto 594.
ngayong gabi ito ng Sabado. Mahigit 53,000 mga individual na nanatili sa mga evacuation area sa 4 na rehiyon sa bansa matapos manalasa ang bagyong Pasyang ayon sa NDRRMC. Search and Rescue Operation ng Philippine Coast Guard sa lumubog ng MV3 sa Kirsty 3 sa Basilan. Pinagpatuloy ngayong araw kasabay ng pagbuti ng panahon. Presyo ng kada litro ng gasolina posibleng bumaba ng humigit kumulang 10 sentimo sa susunod na linggo. Presyo naman ng lokal o ng kada litro ng diesel maaring tumaas ng humigit kumulang 30 sentimo. 20 pamilya o katumbas ng 60 individual na wala ng tirahan sa sunog na sumiglab sa isang residential area Alam mo sa ba yung barangay nangyari sa India 560 pala? sa Sampaloc, Maynila kagabi. Lalaking nasawi matapos na mamasagasaan ng bus sa Pasay City kanina umaga. May 3 warrant of arrest sa kasong estapa. Presinto 594. Nag-iwan pa ng kasalanan bago mamatay. Bantay panahon tayo mula sa Pag-asa DOST, Veronica Torres. Miss Veronica, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa DVWT. Sa kasalukuyan, ang shear line ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Northeast Monto naman ang nakakaapekto sa Luzon area. Asahan nga natin na itong shear line magdadala ng maulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan at mga pulubulong thunderstorm sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Northern Samar, pati na rin sa may Eastern Samar. Northeast Monsoon na magdadala ng maulap na papawirin at may mga ulan sa atin sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan at nalalabing bahagi ng Calabarzon. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan sa nalalabing bahagi ng Luzon may mga tsansa ng may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa may mga tsansa ng mga localized thunderstorm. Oo, ang Sa dami ngayon. kasalukuyan, Siguro ang late meron din naman tayong nakalabas na deal or nakataas na deal warning. Yan ay sa seaboard na extreme northern Luzon, pati na rin Dahil sa kasi northern na and eastern nagiging seaboard bagong ng cases northern ng Luzon at sa dialysis western patient. seaboard ng northern Luzon. Galing tayo sa mga Kaya kung high maaari position ay na huwag candidate papalaot na sa mga lugar na dialysis. iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din tayong Kaliwat nilalabas kanan na ng weather kainan na advisory. established Ito ay ko pa, para hindi sa magkakaroon shear ng line sa dialysis 100 patient. millimeters na mga pag-ulan posible ngayon, araw hanggang bukas ng hapon sa may Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. I-update natin ito mamayang 11 3 months interval lang ang kaya nga po muna passport kaya health na katawan natin. na ating panahon. 3 Mula months. sa Weather Forecasting Center Every ng 3 months. Pag-asa, Veronica Healthy, Torres. healthy na yun. 3 months lang ang passport sa katawan. Hindi pa yung At passport. sa ngayon naman ay alamin natin ang lagay ng traffic sa Metro Manila Tataas sa ang kaya pamamagitan tingnan po ko, ni panay Richard passport. Nemi ng MMD Metro Base. Magandang gabi si Richard. Magandang gabi rin po Hindi at pati sa ating maalat. mga taga-subaybay. Tama lang. Narito muna yung lagay ng ating trapiko sa mga oras na ito. Sa mga motorista na dadano dito sa kahabaan ng EDSA southbound lane natin, galing dyan sa may bahagi po ng Balintawak, Maluwag ang Daloy, patungo sa area ng Muñoz, hanggang makarating dyan sa may bahagi ng West Avenue, at approaching dito sa may Quezon Avenue. Parehas sa Maluwag, may service road at may Naluto mo si ate ng ganito? Tungo dyan sa may bahagi naman ng Timog. Maluwag rin yung ating kamuting flyover, pero makakaranas ng pagbabagal approaching po dyan sa may Aurora Konti-konti Service lang Road. sa ng Jolly. Maluwag naman yung Aurora Tunnel patungo sa area ng Pipuason. Yung kanton nila Sa may napakakonti. bahagi naman Ito sa Nolan, napakarami. tuloy-tuloy naman ang dali ng sasakyan yan hanggang makarating tayo sa may area ng Connecticut. Medyo makakaranas ng pagbabagal approaching po sa may Ortigas Service Road. Maluwag naman yung ating Ortigas flyover patungo sa Meralco. Gayon na rin yung flyover na magtutungo dito sa may bahagi naman ng Shaw Boulevard. Pagsapit nyo naman ng Boni, maluwag rin ang Daloy hanggang makarating sa may bahagi po ng Guadalupe. At maluwag tayo sa may area ng Rockwell hanggang Buendia. At tuloy-tuloy naman ang magandang daloy ng southbound hanggang dito sa may bahagi po ng Magallanes. Yan naman sa area ng Pasay, medyo makakaranas na ng pagbabagal. Pagsapit pa lamang ng Cabrera hanggang dito na po sa may bahagi ng Taft intersection. Paglampas nyo ng Taft, maluwag na yan patong sa Harrison at katamtamang buhos bago dumating ng intersection ng Ross Boulevard. Samantala sa northbound ng EDSA natin, medyo mabagal pa rin ang usad simula Harrison hanggang Taft. Katamtamang daloy naman approaching dito sa may tramo hanggang Malibay, maluwag tayo sa Magallanes Interchange patungo dyan sa may bahagi po ng
approaching sa Arnaiz, pero makakaranas na ng pagbabagal yung ating tunnel patungo sa area ng Ayala. Katamtamang daloy naman ang Ayala patungo dyan sa may area ng Buendia. Kalayaan to Guadalupe, maluwag ang daloy sa bahagi ng Mandaluyong simula sa Pioneer hanggang Shaw Crossing at sa may area ng Megaball. Pagod na kasi ako, hindi naman ako nagbabanggayon. Pupunta talaga ako. Katamtamang daloy lamang bago dumating ng Ortigas Service Road. Pagod na. Area ng Quezon City, White Plains, makakaranas ng kaluwagan at katamtamang daloy sa may area ng Santolan hanggang makarating tayo sa may bahagi ng Cubao. Paglampas po ng Cubao, maluwag na uli ang usad ng sasakyan hanggang makarating tayo dyan sa may bahagi ng Quezon Avenue patungo dito sa area ng North Ave. 5:16, hindi 9:16, mahigit matatapos. Maluwag rin ang usad Hindi ng pa kagad sasakyan tapos dyan, na 9 o'clock. patungo dito sa may Oliveros at may pagbabagal lamang dito sa may Balin, Tawak, Cloverleaf. At sa dadaan ng C5, yung southbound lane, asahan nyo naman ang kaluwagan simula Old Balara. Patungo po dito sa may area ng UP Town hanggang makarating sa may bahagi ng Aurora Katipunan Flyover. Maluwag rin tayo sa may area ng Bisirano hanggang Eastwood at Green Meadows. Maluwag rin dyan sa may area ng Ortigas, dyan sa may Pasig, patungo sa may area ng Bagong Ilog. Dito naman sa may area ng Taguig, simula Kalayaan, hanggang makababa tayo dyan sa may area ng SLEX. Maluwag po ang daloy na sasakyan. Northbound lane ng C5, simula SLEX, maluwag ang usad, patungo sa area ng Kalayaan. Area ng Pasig, simula Bagong Ilog, hanggang Ortigas, maluwag po ang usad dyan. At Quezon City Binigay ko na. simula sa may area ng Calle, Binigay ko na yung cash tsaka yung sukli. dito sa may Aurora Katipunan hanggang Ateneo. Eh, wala ka pang Yung pamasahe Town Center, may katamtamang Oo. daloy na sasakyan, bahagi ng Wala akong binubusa sa'yo. Proper lahat ng busa ko. 9 pesos, 9 pesos, 9 pesos. Yan muna ang lagay ng Ayos, traffic ano, oras jeep, na ito mula 10 dito sa pesos, MMDA 6 Metro pesos. Base para sa Radyo DCWB Richard. Presinto 5-9-4. Yes, maraming salamat, Richard Nemi na MMDA Metro Base partner. At pakilala natin ang ating susunod na Sa Valentine's natin sa linggo, pauwi na kita magkakapilang ako doon. Tapos susunod na rin ako Ang after ibig kayo po sa Foreign National na sangkot sa mga kaso ng pagnanakaw. Ma'am, magandang gabi po. Welcome po. Good evening, Major Hazel Asilo. Good morning po. Ay, good evening po, Sir Rod and Sir... Pauwi na kita, antay kita makasakay. Magandang gabi po. Para Salamat po sa mag-start magkape doon. Anong Oh. Yun lang nationality ako sa foreign SM. national? Sige. Yung pong ating na-arrest pa isang Palestinian national. Palestinian. So, paano involvement niya? Ano ba talagang saan siya, magpapapili ako ng meron ba siyang doon. legitimate na Masasala ko. permit May na kulitan din. makapunta dito? Ano ba yung background dito? Yung natin. Batay po sa ating background since 2019 pa po nandito itong Palestinian na ito. So inaalam po natin kung ano yung passport niya, kung ito po ba ay may work visa po ba siya or tourist siya para magtagal siya ng masyado matagal, mga magsi 7 years na po yata. 2019, so more or less mga 7 years na po siyang nandito sa atin. So sa tinagal po ng taon na yon, ng tagal niya dito sa atin sa Pilipinas is napakarami na po niyang insidente na kinakasangkutan. Nandyan po yung unjust fixation, yung theft, at saka syempre yung mga mangilan-ngilan po na pagwawala niya tuwing siya ay mahuhuli. Sino mo naman binibiktima nito, ma'am, itong sa pagnanakaw nito? Yung latest po niyang biktima ay isang hostel. Hindi po siya nagbayad doon. Tapos may kinuha din po siyang pera. Parang modus din po niya is yung mag-hire siya ng ating mga TNVS at hindi niya babayaran. So yun po. Talaga naman. Talaga yung ano niya, yun yung kumaga, parang yun ang naging sakit niya. Wala naman siyang wala naman siyang kinapapaunubuan na kinakainigan na sabihan niya o grupo, hindi naman tribe grupo, sindikato to. Sa ngayon po wala pa naman po tayong nakikita na grupo niya. Inumin ko na to. Pero meron po siya mga kaibigan na tumutulong sa kanya, lalo pa po na yung mga magbabayad ng kanyang mga pamasahe. Siguro yung nagpapiyansa sa kanya, kaya po siya nakalabas. So,